Ang ating ikatlong titik na pag-aaralan para sa linggong ito ay ang letrang Y. At ang tunog nito ay yi. Yi. Bago tayo pumunta sa bagong tunog, ano muna ang gamit sa kusina na nagsisimula sa letrang K? O may tunog na k, k, k bilang ating balik-aral? Tama, kawali. Ito ay nagsisimula sa letrang K. Ito naman mga bata, inyong hulaan, ito ay ngalan ng pasyalan sa lungsod ng Maynila na nagsisimula sa letrang L o tunog na L. Sige nga mga bata, o isip. Ang tamang sagot ay Luneta. Luneta Park. Ayan. So ito ay nagsisimula sa letrang L. Okay, mga bata, masdan ninyo ang ating laruan na nasa larawan. Kayo ba ay familiar sa laruang iyan? Kayo ba ay meron yan? At kayo ba ay magaling sa paggamit ng laruang ito? Okay, anong tawag natin dyan mga bata? Tama, yoyo. At ang yoyo ay nagsisimula sa letrang Y. Anong tunog ng Y? Yi. Okay, so bakit yoyo? Sapagkat ang ating kwento ngayon ay patungkol sa isang bata na mayroong yoyo. Okay? So, handa na ba kayo makinig? O sige, simulan na natin ang kwentuhan. Narito ang ating kwentong pinamagatang si Yayo. Umaga nang masiglang magising si Yayo. Pagkatapos ng almusal, naglaro na siya ng yoyo. Tanghali nang dumating ang inang si Yana na may dalang pasalubong na yema. Gabi na nang dumating si Eugene na kanyang ama. Yehey! Ang nasabi niya dahil may dala itong makukulay na yeso para sa pagguhit ng libangan nilang tatlo. Ngayon mga bata, pansinin natin sa ating kwentong binasa ang mga salitang ginamitan ng letrang Y. So, nariyan, mga nakakulay pula ang mga salita, yayo, siya, yoyo, yana, may, yema, Eugene, kaniyang, yehey, niya, makukulay, at yeso. Ang mga salitang aking binanggit, tandaan ay ginamitan ng letrang Y o tunog na yi. So, sa susunod, na inyong mapapanood ang pag-awit ng letrang Y para inyong matandaan ang tunog nito. Ano ang tunog ng titik Y? Titik Y, titik Y. Ano ang tunog ng titik Y? Yi, yi. Ano ang tunog ng titik Y? Titik Y, titik Y. Ano ang tunog ng titik Y? Yi. Ano ang tunog ng titik Y? Titik Y, titik Y. Ano ang tunog ng titik Y? Yi. At isa pa, awitin natin ng mas malakas. Ano ang tunog ng titik Y? Titik Y, titik Y. Ano ang tunog ng titik Y? Yi.
Huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba mga bata. Para sa iba pang mga aralin, pumunta lamang sa description box sa ibaba. Okay, so narito pa ang iba pang halimbawa ng mga salitang may letrang Y. Yupi, yema, yoyo, yumuko, yeso, yumaka. Ayan, so mga bata, atin namang ipalakpak ang bawat salita. Yupi. Bilangin nyo ha mga bata. Yumuko. Yema. Yeso. Yoyo. Yumaka. So, sana inyong nabilang ang bawat pantig ng mga salitang ating ipinalakpak. Okay, tingnan mga bata ang ating larawan at pansinin ang ating salita sa bandang baba. So, may nawawalang titik o tunog. Ano kaya yung nasa larawan na sasakyang pang tubig? At ano ang letra na nawawala? Okay, tama. Letrang Y. At ano ang basa natin dyan mga bata? Yate. Very good. Narito naman ang ating sunod na larawan. So, meron tayong, anong makikita natin diyan sa baul? At ano ang letrang nawawala sa unahan? Tama, letrang Y. At ano ang mabubuong salita mga bata? Yaman. Okay, ang sunod natin mga bata, kayo din nakapasok na sa ganyang lugar. Ano ang nawawala nating letra doon sa ating sa babang salita para ito ay mabuo? Okay, so letrang Y, kaya ang mabubuong salita ay yungib. Yan, so alam kong alam nyo to. Pag nakahawa kayo nito, ang lamig. Ano ang letra na nawawala doon sa ating salita? Tama, letrang Y. Ang nabuong salita natin ay yellow. Ang huli nating larawan ay, ayan, makikita natin, kulay black. Kita ang ating paa. Ano ang tawag natin dyan? Yung ating pinakabakas. Ano ang tunog na nawawala o letra? Tama, letrang Y. At ang salitang ating nabuo ay yapak. So, sana mga bata, maliwanag na sa atin ang letrang Y at ang tunog nito ay Y. Y. So, sa ating mga pinag-aralan ng mga tunog, letrang K, letrang L at Y, hari nawa mga bata, inyong matandaan ang tunog. Kasi nga, sabi ni ma'am, kapag alam ang tunog, matutulungan tayo nito para sa ating pagbabasa.